Si Lucas Bersamin ay isang law practitioner and partner, trial court judge, professor, chairman, member of a committee, associate justice, at ang ika-25 punong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbi mula 2018 hanggang 2019. Pero, sino si Lucas Bersamin? Si Lucas Bersamin ay isinilang sa Bangged Abra noong ika-18 ng Oktubre taong 1949. Si Lucas Bersamin ay ika-4 na anak ng mag-asawang Dr. Luis F. Bersamin Sr. at Dr. Rosario P. Bersamin. Nag-aral siya ng elementarya sa Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus at nagtapos bilang valedictorian noong 1961. Nag-aral siya ng sekundarya sa St. Joseph Seminary sa Bangged Abra, at nagtapos bilang valedictorian noong 1965. Nag-aral siya ng Bachelor of Arts in Political Science sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong Oktubre taong 1968. Nag-aral siya ng Bachelor of Laws sa University of the East at nagtapos noong 1973. Noong 1973, kumuha siya ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ang nakakuha ng ika-9 na pwesto na may markang 86.3%. Matapos makapasa at maging ganap na abogado, nagtrabaho siya bilang law practitioner mula 1974 hanggang 1976, at law partner ni Purugan and Lizardo mula 1976 hanggang 1986. Noong Nobyembre taong 1986, itinalaga siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang trial court judge ng Quezon City Regional Trial Court Branch 96. Siya ay naglingkod hanggang Marso taong 2003. Dahil sa kanyang ipinakitang husay sa paglilingkod, ginawaran siya ng Outstanding Alumnus in Government Service ng University of the East Law Alumni Association Incorporated noong ika-27 ng Hulyo taong 1991. Outstanding Alumnus in the Field of Law noong ika-22 ng Nobyembre taong 1991, at Outstanding Alumnus in the Judiciary noong ika-6 ng Oktubre taong 2001. Maliban sa pagiging pribadong abogado at hukom, nagturo rin siya sa Ateneo Law School noong 2005, University of the East noong 1989, at University of Santo Tomas noong 2000. Noong ika-15 ng Hunyo taong 2000, ginawaran rin siya ng Best Decision in Civil Law ng Chief Justice Fred Ruiz Castro Memorabilia Commission. Noong ika-14 ng Hunyo taong 2002, ginawaran siya ng Outstanding RTC Judge. Noong Marso taong 2003, itinalaga siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Associate Justice ng Court of Appeals. Noong 2004, naging fellow siya ng Commonwealth Judicial Education Institute at ng Dalhousie University sa Halifax, Canada. Noong 2006, naging special lecturer siya ng College of Law sa University of Cebu at kalaunan ay ipinagpatuloy ang pagtuturo sa Philippine Judicial Academy. Noong ika-29 ng Setyembre taong 2006, ginawaran siya ng 60 Most Outstanding Alumni Award ng University of the East. Maliban dito, naging acting chairman siya ng Remedial Law Department sa Philippine Judicial Academy, at miyembro ng Planning Committee on Remedial Law at Criminal Law at lecturer ng Institute of Judicial Administration sa UP Law Center. Naging bar reviewer rin siya ng College of Civil Law sa University of Santo Tomas, naging miyembro rin siya ng Subcommittee on Evidence sa Committee on the Revision of the Rules of Court, at ng Committee on Rules sa Court of Appeals noong 2008. Matapos ang kanyang termino bilang Associate Justice ng Court of Appeals noong ika-3 ng Abril taong 2009, itinalaga siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Matapos ang kanyang termino bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong ika-26 ng Nobyembre taong 2018, itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang ika-25 punong mahistrado ng Korte Suprema. Siya ay naglingkod hanggang ika-18 ng Oktubre taong 2019. Ilan sa mga kasong kanyang pinaboran nang siya ay punong mahistrado pa ay ang mga sumusunod: paglibing sa dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, extension ng martial law sa Mindanao.
Pagdeklara na unconstitutional ang pork barrel, pagpetisyon para mapatalsik si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil sa kabiguan nitong mag-file ng SAL-N. Siya din ang sumulat ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang sala sa plunder case ni dating Pangulong Arroyo at pumayag na makapagpiyansa si dating Senate President Juan Ponce Enrile na may kasong kinakaharap na plunder kaugnay ng pork barrel scam. Noong ika-6 ng Pebrero taong 2020, itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairperson ng Government Service Insurance System, o GSIS, noong ika-27 ng Setyembre taong 2022. Itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Executive Secretary. Bilang Executive Secretary, mandato niyang tulungan si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahala ng mga usapin sa gobyerno, gayon din ang pag-asikaso ng araw-araw na operasyon ng Executive Office. Sa kasalukuyan ay masaya siyang namumuhay na parang isang pangkaraniwang mamamayan kasama ng kanyang asawa na si Aurora A. Bagares at kanilang 3 anak na sina Pia Cristina, Luis Isidro, at Lucas Riel Jr. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.